umaga sa ating lahat. Una sa lahat, tayo nagpapasalamat sa Panginoon para kay Pastor Crispin ay ayos na po siya sa kanyang libingan. Marami po mga issue patungkol dyan, pero siyempre tayo po ay patuloy lang na manalangin ng habag po sa kanya ay patuloy niyang maramdaman sa ating Panginoon Diyos. Patuloy rin po natin idalangin ang kanyang mag-anak na po na tumibay. Sana nga po ay magpatuloy sila sa pananalig sa Panginoon. Hindi ng Diyos, maraming salamat sa biyaya ng Diyos sa kanya. Tayo po ay nandito ngayon sa chapter 11. Dito sa bandang po, kauli-ulihan na po, tayo po ay tumatalakay patungkol sa istorya kung paano po nakarating ang kaligtasan sa atin. At sabi po rito, ang unang pinili, siyempre po ay ang mga Israelita. Pero dahil nga po sa nagkaroon din sila ng mga problema sa mali nilang pag-interpreta ng kasulatan, mali ang batayan, na masyadong nagiging legal, ay nakarating po sa ating mga hintil ang pagkakataon upang tayo po ay mahayagan ng mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat yan sa ating Panginoong Diyos. Amen? At ito ngayon, nasa atin na po ang susunod nating topic, mapupunta po sa atin. Ano po? Magmula po sa Israelita, ngayon nandito na po sa atin. Sana po makapagpatibay ito sa ating pananampalataya. Sabili tayong dumalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat sa biyaya mo sa amin, sa pagkakataong muli mag-aaral ng iyong salita. Ito kunin niyo kami ng lakas ng katawan, isip, at malinis na puso, Lord, para tanggapin namin ang biyaya ng mga salita, better understanding, upang kami po ay magkaroon po ng assurance at tumibay po ang aming pananalig sa iyo. Ibaya po ninyo kami kasi matapos. Salamat sa pagkakataong tanggapin ang iyong biyaya in Jesus' name. Amen. Okay, babalik tayo sa chapter 11, verse 25, para maidugtong natin dito sa susunod natin. Mga kapatid, may isang hiwaga. Uy, ganda, no? May isang hiwaga, ibig sabihin po, na pag sinabing may mystery, hindi pa ito nauunawaan o naipaunawa sa panahon ng mga Israelita. Ano ang hiwaga? Ano ba sa English yan tayo dyan? Sa mystery, ano? Ano sabi ko? For I will not brethren that ye should be ignorant of this mystery. Yan. Huwag daw kayo maging ignorante. Walang alam sa mystery. Sabi nito ang pagmamatigas ng bayang Israel ay pansamantala lang. Ano po? Pansamantala. Yun. Naalis sila, pero pansamantala. Bakit pansamantala? Bakit sila naalis? Para sa atin. Pero huwag tayong kapante, pansamantala lang yun. Ito nga po kasi ang dapat nating isipin, na iba po yung orasan ng Diyos sa orasan po natin. Ano po? Minsan, kukwentuhan tayo, kukwentuhan man pala tayo, parang sila bang nakakatawa kung kailan mangyayari, kung ano mangyayari. Parang sila ang Diyos. Tandaan natin, pagdating sa orasan, ipagbayan na po natin yan sa Panginoon Diyos. In His perfect time, mangyayari lahat. Ito na nga, sinabi na ulit, sabi dito, ang pagmamatigas ng bayan ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Pakasigurista ng term na yun. So, hindi yun panghabang panahon. Meron lang appointed time ang Diyos at babalik sa kanila. Ito itatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuang bilang ng hintil. So, meron po palang tayong tawag. Parang may kota, no? Parang may kota lang. Siguro pag dumating na yung ganito, ay babalik sa bansang Israel. Sa ngayon, 2025, wala pa po sa bansang Israel yung yung pagbabalik. Wala pa po. Sabihin na sa atin. So, maswerte po, tayo, kasi nakapasok tayo. Ibig sabihin, meron pa tayong dapat na hanapin. So, obligasyon pa rin natin, obligasyon, pero hindi naman tayo pinipilit. Dapat kasi, gawin mo na po siya. May obligasyon pa rin po tayo, i-share ito. Hanapin natin yung mga nangangailangan pa. Amen?
Bagamat sa panahon natin, napakarami na rin evangelists, no? Marami na rin preachers, magtulungan na lang tayo upang ma-share ng maayos ang patungkol sa gospel. At anong gospel? Na namatay ang Panginoon sa Kristo para sa kasalanan ng sanlibutan ito at walang ibang solusyon kundi ang pananalig sa Kanya, no? Upang sila ay magkaroon ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. Tanggapin nila bilang magkapagligtas, magpabautismo, at mabuhay ayon sa gusto po ng banal ng Espiritu. That's basic, mga kapatid. At ang sabi sa Acts 2:38, ang pangako ay para sa inyo, hindi yan individual, ano? Sa inyong mga anak, sa lahat ng tatawagin ng Panginoon Diyos. So open po yan hanggang ngayon. Ano po? Pwede pa sila mag-apply ng kaligtasan. Pero pag dumating na yung sinasabing, pag nakuha na yung complete number ng Gentile, pag yan mga kapatid, ito lang maganda, no? Bantayan natin yung istorya, ano po? Pag nakita natin ng mga Israelite nagbalik loob na sa Diyos, ibig sabihin tapos na ang ating. Pero hindi po yan ganun kasimple. May istorya po yan sa aklat ng Revelation. Kung paano na po, at saan na tayo nandoon kapag bumalik na sa Israelita ang patungkol sa Panginoon Diyos. Samantala, sabi nito, ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga itim. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat, magbubuhat sa Sayon ang tagapagligtas, papawi niya ang kasamaan ng lahi ni Jacob. Ito po ay nakasulat, prophesy sa Isaiah chapter 59 verse 20. Nakasulat po yan. Titingnan natin yan para makita natin, yan po pala ay nakaprophesy. Opo, wala pong nagaganap sa daigdig na ito na hindi po nakasulat. Yung sa mga pilosopo na para bang sila po ang pagbumula ng kaligtasan, mali po sila ron. Saka tingnan natin sa Isaiah chapter 59. Sino sa Isaiah? Sa Isaiah po ay propeta nung sila po ay nawala na. Yung bansa nila ay wala na. Yung masaklap. Pero makita, mahal pa rin sila ng Panginoong Diyos. Hindi pa rin nalilimutan yung tipan ng Panginoong Diyos. At si Isaiah po ay ginamit niya upang propeta nga po, tagapagsalita ng Panginoon. Sabi lang sa Isaiah chapter 59 verse 20, pakibasa ng mga pastor. At isang manunubos ay palalaon sa Sion. Yun. At sa kanila, naghiwalay sa Jacob ng pagsalasan sa Panginoon. Kita ninyo. Nakaprophesy pa mga kapatid. Ano ba nakasulat na pala yun? Ano? 59 verse 20. Ano sabi? Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, pupunta ako sa Jerusalem upang ipagtanggol at iligtas. Ang alin? Okay. Ang lahat na nagsisi, ano po? Hindi lang naman lahat eh. Yung tatanggap, ang lahat na nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pag binasa yung verse, ito ang aking tipan sa inyo. Ibinigay ko na ang aking kapangyarihan at turo upang sumainyo magpakailanman. Mula ngayon ay susundin ninyo ako at ituturo niyo sa lahat ng alin, ng sali ng inyong lahi na sila'y sumunod sa akin. So hindi naman nagbabago. Alang problema kasi sa Israel ay talaga, ni-reject nila ang Panginoon sa Kristo. Doon sila nagkaroon ng problema. Tinanggap naman natin. Kaya ito naman tayo nagkaroon ng kaligtasan. Babalik uli yung offer na yun. This time ay sa prophecy, tatanggapin na nila ang Panginoon sa Kristo. Alam niyo, pag binasa yung aklat ng Revelation, mangyayari lang yung pag bumalik na ang Panginoong sa Kristo. Kasi ayaw nga nilang maniwala. So sabi no, babalik ang Panginoon sa Kristo, buhat sa itaas, makikita ng lahat. Kasi kung hindi, minsan kasi pag walang physical evidence, hindi sila naniwala. Ito makikita mismo nila ang Panginoon sa Kristo. Ang sabi pa, yung paa niya ay dadako sa Mount of Olives. Doon mismo, makikita ito ng lahat. So kung nakita mo na, ano pang gagawin? So yun ang event na ginagawa. Now, bigyan ko ng update. Ito lang mabigat. Ano pa rin sa Israel? Ang inaatupag nila ngayon. Ngayon 2025. Sabi pa naman ng isa malapit nang itayo yung pangatlong templo. Yun ang inaatupag nila. Yung third temple, di ba wala na? Yung first temple, nagiba. Yung second temple, parang ng Panginoon sa Kristo, nagiba. Ang gusto nila itayo ulit yung third temple kasi
Hanggang ngayon, ang paniniwala nila mga kapatid, wala pa yung Messiah. Wala pa. Kaya ngayon, ang pinipili talaga nila ay makita yun. Pero sinabi lang mismo ng Panginoon, ang templo, ang totoong templo talaga ay sino mga kapatid? Tayo yun. Wala, iba pa rin ang takbo ng isip nila. Na siguro yan, bago nila maitayo yan, ano nga, dumating ng Panginoon para matapos ang lahat ng problema yan. Pero tingnan nyo sa isip nila sa ngayon, yun pa rin. Itayo pa rin yung third temple. Tapos nakaumang yung Third World War. Hindi nyo napansin? Tapos, ang Panginoon naman ang nagsabi niya 2,000 years ago. So, ling araw, marami, babalitaan nyo alin. Naggutom, yan. Lindol, nangyayari na nga, di ba? Sakit, yung mga karamdaman. Pagkatapos ay political instability, gera, yan, ganyan. Pero yan ay ano raw, hindi pa yan. Yan pa isimula pa lang. Ang mapatindi. Kung sabi sa lahat na naranasan, okay, simula pa lang yan, hindi pa yan. Amen? Siguro nga pag sumagad na ang kasamaan, sumagad na ang hindi nila papapaniwala, doon lang natin makikita natin. Pero, hindi pa rin natin, sabi rito, hindi pa rin nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan. Ito pa rin. Kung nailigtas niya tayo, bilang mga sangang ligaw, sabi nga ni Paul, nasa Diyos pa rin na ibalik sila bilang sangang pinutol, ibalik sa ating Panginoong Diyos. Amen? O, ganyan po yan, ano? Huwag na po tayo sumama doon sa ibang mga mayabang na sasabihin sila na raw, wala na. Wala nang Israelita, wala nang ganito. Aba, hindi po. Nakasulat po yan. Tatay mag-ako. Ay, nakakulong-tulong. Mabigat. Okay. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Ibig sabihin talaga may kasalanan pa rin, no? 28. Sa ikalalaganap na mabuting balita, tama, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil tayo ng pagkakataon. Ngayon, ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya. Ito na, kasulat na po pala, no? Alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sino ba ninuno nila? Yun yung emphasis pala ni si Abraham. Abraham talaga, no? Sapagkat ang Diyos ay hindi, tama ito, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang kaloob at pagtawad. Amen? Ha? Yung desisyon ng Diyos, it is continually unchanging. Hindi po talaga nagbabago yan, ha? Papasok sa isip natin na tinagawa ka ng Diyos, hindi na. Ano yan? Lisensya, nag-expire, kailangan pang wala pong gano'n. Ang Diyos, pag nagtawag, diretso po yun. Nasa sa'yo na yun, kung pangangatawanan po o hindi. Pero ang Diyos, pag nagligtas, ligtas na yan. Nasa sa'yo na yun, kung ikaw ay kakalas sa kaligtasan ng ating Panginoong Diyos. Okay. Dati, masuwayin kayo sa Diyos. Amen? Ngunit ngayon, kinahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin ngayon, kayo'y kinahabagan upang sila'y kahabagan din. Ang maliwanag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ng kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang habag. Napakatalino tayo ng Panginoon Diyos. Verse 33, napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kayamanan, karunungan, at kaalaman ng Diyos. May tatlong bagay na kayamanan, karunungan, at kaalaman. Ano sa pansinin niyo doon? Ano ba sa English? For God hath included them all in unbelief, that we might have mercy upon all. For the depth of the riches, both of the wisdom and knowledge of God. Riches? Ano yan? Wisdom and knowledge. Hindi po nag-iwalay po yung may kayamanan ka, hindi ka marunong, wala rin. Marunong ka, wala ka ng kayamanan. Marunong ka, patay ka sa gutom, wala rin. Understanding. May kayamanan ka, may tinapos ka, hindi ka makaintindi.
Wala rin. Yun lang ang magpapahamak sa'yo. Palagi pong ano yun consistent. Ako, dapat may pagpapala ka, marunong kang magpala ganito, marunong kang umunawa nito. Palagi ganun. Kasi ganun ang katangian ng Diyos, at alam naman natin na tayo po'y galing sa Panginoon. Yan po ang napakagandang pinamana niya sa atin. No? Yan. Sabi dito, hindi malinis ang kanyang mga panukala. Talaga, mahirap nga itindihin at pamamaraan. Gaya ng nasusulat, ito mga kapatid sino ang nakakalam sa pag-iisip ng Panginoon? Wala po talaga. Sino ang naging tagapayo niya? Wala po pa. Tandaan po natin yan po. Basta ba't ganyan ang tingin mo? Ay pasok, bisa naman kasi kung manalangin ng tao parang inuutosan niya yung Diyos Lord, bigyan mo naman ako. Bawal po yung mga ganong panalangin. Lord, alisin mo. Bakit may inuutosan yung Panginoon Diyos? Yung iba hindi po napupunayan, pero hindi po dapat yan. Dapat, Lord, sa inyong habag at sa inyong kalooban, dalangin po namin na ganito. So, manghihingi ka na, galit ka pa. Pagpalain mo kami, Lord, galit pa yun. So, tandaan ninyo mga kapatid, wala nakaalam na iniisip niya. Ha? Kaya tigilan na rin natin yung usapang pananampalatayang puro haka-haka. Uy, baka naman. Tapos, Baka naman si ganito, ganyan. Ay, nako. Tigilan po natin, wala pong mangyayari dyan. Dahil, ang panukala ng Diyos, ito lang na nakita ko sa mundo. Kapag siya may gusto sabihin, sinasabi na po niya talaga. Pag hindi niya sinabi, hindi po niya sinabi, hindi po sa kanya galing. Bakit pastor ganyan na naman tono niyo? Kasi marami rin tao sabi, alam niyo, habang ako'y naglalakad, nakausap ko ang Diyos. Naku po. Naglalakad kayo yan. Habang ako po ay nakaupo, sinabi sa akin ng Diyos, wala pong gano'n. Hindi po individualistic ang Panginoon. Kaya isa-isahin kayo. Hindi. Kasi Diyos, hindi po yung Diyos ng isang tao. Diyos po yan ang lahat. Wala pong palakasan sa Panginoon Diyos. May term na tama rin. Hindi pwedeng, ayun, hindi po sa mahilig sa pabor. Kasi Sister Alice napakabanal. Tanungin natin siya kasi baka may revelation sa kanya. Kasi mas banal siya kaysa atin. Tawag to sa English, holier than thou, holier than you. Bawal po yun. Wala po. Katulad yan, tingin niyo sa akin. Pastor. Anong nangyayari ngayon sa mga pastor, sa mga ibadili? Iba ang tingin naman ng prayer na para bang super nalalaman sa mga kapatid, tanda ninyo, wala po kami pwedeng sabihin na galing sa amin. Galing po ito doon. At pag galing ito sa Panginoon Diyos, ibig sabihin, hindi para sa akin ito, para sa lahat yan. Ganun po talaga na. Walang magaling dito. Hindi pwedeng, ang sabi lang, ibinigay sa panganay yung revelation. Pagdating sa bunso, bawas na. Saan ba nyo nakakikita yung mga? Sa sanlibutan lang yan. Sa mana lang mas malaking mana ng panganay kaysa sa bunso. Ba't nagkaganon? Sa totoo lang, wala namang ganon sa salita ng Panginoon Diyos. Ang Diyos ay patas, si Juan, di ba? Patas yan. Kung ano yung meron sa akin, meron yun sa iyo. Pag nagkaroon ng pagbabago, alam niyo yung church namin, mas pinagpala kaysa sa church niyo. Wala namang ganon. Na yung mananampalataya namin, mas matatalino. Kasi doon sa mananampalataya, wala pong ganon. Sabi ko nga sa English niya, there is no such thing as monopoly of knowledge. Ano yung monopoly? Siya lang ang meron. Ang Diyos po, para sa lahat, patas siya sa lahat. Amen. At minsan nga, sabi ko nga sa iba, alam mo, mamamatay na lang ang tao, pero kakarampot pa rin ang nakukuha natin karunungan buhat sa Panginoon. Hindi mo kayang pantayan niya. Kung ano yung nasa iyo, okay na yun. Bayan mo na sa susunod na yung relasyon.
Di ba? Ganun yun. Hindi nyo ba sabihin, lahat nireveal kay Moses? Hindi. Ang binigay kay Moses, yung para lang sa kaliligtas sa kanyang bayan. In fact, pati si Moses hindi nakapasok sa lupang kung nagkaroon ang problema. Di ba? Siyadong mayabang. Para bang, tanungin mo ko, lahat ng sagot, ibibigay ko sa'yo. Naku po. Dito, sinabi na, anong sabi dito mga kapatid? Hindi malirip ang kanyang panukala at pamamaraan sapagkat sino nakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Wala. Sino ang naging tagapayan nila? Wala. Sino ang nakapagkaloob ng kaluman sa Diyos? Wala rin. Para siya naman gantimpalaan. Hindi mo pwedeng daanin sa suhol ang Panginoong Diyos. Bigyan ng regalo. Diba? Lord, ikagawa kita ng napakagandang palasyo. O, napakagandang templo. Tandaan ninyo, nung ginawa ang una, pangalawang templo, ang Diyos po nag-design nun. Hindi yung tao nag-design. Because we cannot please God. Hindi mo pwedeng bigyang lugod ng Panginoon sa pamamagitan mo. Tandaan natin, ang Diyos ang tagapagkaloob po. Amen? He is the giver, tayo po ang receiver. We cannot give anything to the Lord. Wala tayong pwedeng ibigay sa Panginoon Diyos. Sa totoo lang mga kapatid. Kundi ang ating pananalig sa Kanya. Wala. Siguro sana po na. Sabi nito, sapagkat mula sa Kanya, ito na pala, sinamarize na eh. Sapagkat mula sa Kanya, sa pamamagitan niya, at sa Kanya ang lahat ng bagay. Sa Kanya ang karangalan, magpakailanman. Amen. What is Amen? It simply means it is the truth. Ito ang katotohanan. Pag sinabing siya nawa, hindi ba interpretation, ibig sabihin, maganap nawa yung katotohanan. Kaya pag nagsabi ka ng amen, pag sinabing amen po, sumasang-ayon ka dun sa katotohanan ng Diyos. Hindi doon siya sinabi nung pastor o nung MC, hindi po. Kaya ka ng amen, sumasang-ayon ka sa katotohanan ng lahat-lahat ay buhay sa ating Panginoong Diyos. Amen po. Meron po akong gustong itanong bago po ako pumunta rito. Ito kasi misinterpreted itong chapter 12 pag pumasok tayo rito. So, ulitin natin. Doon pa lang, kaya mabuti binasa rin natin ang Genesis, kita natin ito ng lahat ng bagay ay buhat sa Panginoong Diyos. At paano natin nalaman na meron? Kasi sinabi niya. Tandaan niyo sapagkat ang lahat ng bagay nagbuhat sa salita ng pag hindi niya sinabi, wala yan. Pag hindi niya sinabi, hindi darating yan, hindi mabubuo yan. It is by the word. Tandaan niyo ang may kapangyarihan by the word. You cannot know God, hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo siya mapapakinggan. Sapagkat ang Diyos at ang salita ay iisa. Tandaan niyo yung mga. Okay. May tanong pa ako kayo doon. Ulitin ko. Ang lahat ng bagay para sa Kanya. Mula sa Kanya lang lahat. Pati karangalan Kanya lang po yun. Wala po tayo dapat, na sa atin. Kaya marinig yung doon sa mga matitino namang lingkod ng Diyos o kaya mga anak ng Diyos, dapat ang salita, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay sa Panginoong Diyos namin, mga tao. Diba? Hindi yun. Ang galing mo mag-pastor, ang galing mo sis. Thank you. Ako talaga naman, akala ko, padyagaling yung, thank you. Bibigyan pa namin ng trophy, ng ako, di ako doon, yung bibigyan ka pa ng trophy, ng medal. Sa sanlibutan ginagawa yun. Kaya naman nila ginagawa yun. Meron silang, tawag doon, may basihan sila. Like for example, sa school, siyempre, nirarank yun. Okay lang yun. Pero pagdating sa Panginoong Diyos, hindi natin pwedeng gawin yun. Kasi, hindi mo pwedeng sabihin na mas matalino ka doon sa isa, mas marami kang alam. Bakit ginagawa na sa liputan? Sige po. Masama pa ka lang din yan? Alam na yan?
Paalalayan ko po muna kayo. Sa inyo. Ha? Sige, kaya po sige. Paano muna? Sige, ingat po kayo. Ingat po. Sige, at ano pala? Sige po. Ingat po, sister. Ito si Pastor. Kaya pa po ba niya? Kaya niya po maglakad. Kaya niya po maglakad. Sige po. Pahingin. Okay, tuloy na po tayo. Itin natin doon, lahat ay sa Kanya. No? Kaya na pagpipili na lang po natin yan namin. Pero, nakarating na sa atin, hindi yung papabayaan ng Panginoon. Okay? Okay, punta lang po tayo sa chapter 12. Ito makita. Sa mula, sa haba-haba ng 11 chapters na nauna. Ito po konti. Ito ngayon ang sabi ni Pablo. Kaya nga, mga kapatid, matapos yung malaman na kinahabagan lang kayo ng Diyos, di naman kayo Israelita, na dahil sa kanilang kawalang pananampalataya, napunta sa inyo, kayo ngayon ang pinagpala, yan ang sinasabi. Ito na, 12 verse 1, sabi niya, kaya nga mga kapatid, ano naman gagawin? Alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. So this is by grace. Sa English yan. Sa English ito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, walang habag, mercy, no? That you present your bodies as living sacrifice, ito pamilya, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Dito tayo mag-begin ngayon, no? Ito lang patunan natin. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ha? Tandaan natin, we will base our faith sa pamamagitan lang ng habag ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin, wala tayong ginawa, wala tayong merit. Siyempre, ibig sabihin lang talaga tayo makasalanan. At kinabagan tayo. Ano sabi? Ito na ang gagawin natin yan, iaalay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod. Sa Kanya, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. Naintindihan po ninyo ito, makinig kayo mabuti. Sa unang tingin, parang madali. No? Pero pag nagkamali ka rito, ng pag-unawa, pagano labas mo. Kasi, ang mga hintil pagano po ito. Ugali po nila ang mag-sacrifice. Living sacrifice talaga. Ano-ano inahandog nila? Ang masaklap dito mga kapatid, kapag gusto nilang mag-bless, si Baal, yung kanilang Diyos-Diyosan, naghahandog po sila ng buhay na handog. At sino inahandog nila? Mga anak po nila. Ano po? Yung anak talaga nilang papatay nila sa altar. Bububong dugo. Kasi nandun na sa isip nila na matutuwa ang Diyos nila kapag sila ay nagandog. Minsan yung mga dalaga, no? Virgins, yung mga virgins. Nihandog ko. May mga pelikula pa rin yung minsan na hinahandog. Pag tingnan po ninyo, lalo sa Central America at sa Southern America, mga pag-ano po kahit sa Egypt, kaya po yung gumagawa ng mga yung mga pyramid. Yun po yung living. Ang pyramid naman, living ng mga hari nila. Alam ba ninyo, pag nilibing hari, kasama po pati yung mga Aliping buhay. lahat, kabayo, pati lahat ng area noon, kasama po yun. Ganon kalupit.
handog yun para sa kanilang Diyos. Ngayon, dito sa may South America, dito, banda dito, ang tawag po nun ay ziggurat, no? Ito po ay hagdan ng napakataas, pahagdan naman, pero parang pyramid. Hanggang ngayon, buhay po yan. No? Kung naalala niyo sa history, lalo na noon sa Peru, meron sila doon na parang napakataas. Ang iniaalay po nila na yung parang pari nila. Akyat po yan magmula doon sa baba hanggang sa taas. Walang pwedeng umakyat doon kundi yung mga banala. Tapos doon, pagdating na maghahandog yun ng mga bata. Maghahandog yun ng mga dalaga. Kasi nga, paniniwala nila pag bata, malinis pa, wala pa kasalanan. Pag virgin, hindi pa nagagalaw, wala pang sexual activity, sabihin, malinis pa. Yun ang meaning talaga ng virgin. Kaya inihahandog nila yun. Pinapatay po talaga nila yun. Minsan sinusunog sa mga altar. Paano ko natiyak? Ano bang ginawa ni Abraham? Naalala nyo? Di ba tutuluyan si Isaac? Kasi gawin